Isang magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Lunes na naman. Ngayon pong Marso 9, itong 2026. Kaya pa rin po'y nakatutok dito sa Pila May Todo Lakas, DWIZ 882, Aliw Chow 23, sa ngalan po ni Senyor Ray Pacheco. Inyo po makakasama hanggang alaw na po tayo, Drew Nasino. Sa oras nga na 6 na sandali makalipas po ang alas 12 ng umiinit na tanghali, silipin na po natin ang mga mainit nga po na headline. Senyor Balita! Pangulong Marcos, formal nang hihirit ng emergency powers sa Kongreso para tapyasan ang excise tax sa langis. Senyor Balita! Mga oil companies na nagpatiuna sa pagtaas ng presyo ng produkto, iimbestigahan na. Senyor Balita! Sa gitna pa rin ang nakaumang na big-time oil price hike, hiling na taas pasahe, hirit na taas pasahe, re-revisahin na ng LTFRB. Mga shipping line, nagtaas na rin ang pasahe. Ano ba naman yan? Panawagan naman ng pamahalaan na magtipid sa gitna ng krisis sa langis, tablado, tinabla ng commuters group. Senyor Balita! At DepEd nagpatupad na rin ng 4-day on-site work arrangement. Senyor Balita! Yan po ang mga mainit at talagang mapapakamot ho kayo ng ulo sa mga headlines po na yan dahil hanggang ngayon po ay patuloy pong dinudumog, patuloy pong pinipilahan ang mga gasolinahan ngayon pong araw na ito bilang bisperas po ng nakaumang po na big time. Magkano kayang itataas bukas? No? Meron na bang announcement kung hanggang magkano ang madaragdag po sa pasanin po ni Juan de la Cruz? Pero bago tayo magtuloy po sa mga mainit pong mga balita, alamin po muna natin kung meron nga bang panibagong sama ng loo o sama ng panahon na daragdag pa sa magiging sakit ng ulo po ni Juan Cruz. Siyempre, ang ating pong weather update, ihatid po yan ni Muy Bonito, Senyorito Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Isang mainit na tanghali po at may namumuungang sama ng loob sa mga gas station. Doon namumuo ang sama ng loob ng mga kababayan natin sa mga gasolinahan sa oras na ito. Pero sa kidding aside, meron nga tayong binabantayan ngayon na sama ng panahon. May low pressure area na kasalukuyang nakakapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Huling namataan itong nasabing low pressure area sa layong 1,425 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Bagamat may katamtamang tsansa na ito'y mabuo bilang isang bagyo, mababa po ang tsansa na ito ay pumasok sa loob ng Philippine Area Responsibility. Dapat lang. Yan, maghunos dili muna mga bagyo. Pero kung magkaroon man ng pagkakataon na pumasok ito, papangalanan itong Kaloy. Kaloy. Yan ang susunod, si Kaloy. Oh. Pero for now, Tumatumbling ba yan? mukha namang hindi eh. Kaya hindi natin inaasahan na ito ay nagba-backflip. Ang backflip nito ay hilagang silangan papuntang Korea, kung hindi ako nagkakamali, at Japan. Huwag ka nang tumuloy, Kaloy. Ayun. Ang gusto na namin yung may gold medal. Okay na yan, ha? Pero sa kasalukuyan, isang weather system lang po ang umiiral sa ating bansa ngayon at bumalik po ang malamig na simay ng hanging amihan na makakapekto at patuloy na nakakapekto sa buong Luzon, habang localized thunderstorms naman ang inaasahan natin sa Visayas at Mindanao. Hanggang sa susunod 3 araw po yan, ha? Patuloy tayo makakaranas ng maganda at maaliwalas na panahon na mayroong mga halong init at ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila, asahan natin ng Tuesday hanggang Thursday natin na maganda at maaliwalas. Wala ko, init ng ulo rito. Malamang. Kasi ako'y may nakita kanina doon sa gasolina, sa diesel. Parang nakita ko may mga parang 3 araw ata nila. Sinapchap nila sa 3 araw yung task pressure. Nakasabay ako. Ano nakasabay? Yung mag-asawa. Okay. Gustong i-date. Ano nangyari? Gusto mag-date, sabi nung babae. I-date mo naman ako sa medyo fancy. expensive. Iyo. Fancy. Iyo.
Kind of like medyo high-end. Yeah. High-end, Social pala to. Dinala. Okay. Alam mo saan? Saan? Gasolinahan. Ayun! Literal doon, may star. 5 star. Ewan ko ba? Doon sa may kulay dilaw. Sa kulay dilaw. Dilaw. Oo, ayaw doon sa pulat asul. Ayaw. Medyo mababa pa doon eh. Sa dilaw. Kasi high-end daw yun nandun sa dilaw. High-end. Oo. Maganda yan, ha? Ewan ko lang kung nakauwi pa yung ano. Ewan ko, hindi, kung bukod sa nakauwi, ewan ko lang kung sila pa ngayon. Ayan. Ayun, yung malaon. Mula po Martes hanggang Huwebes, asahan po natin na maganda at maaliwaras na panahon dito sa Metro Manila. Maglalaro ang temperatura natin mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Samantala sa may Metro Cebu naman, patuloy na magkahalong init at ulan ang inaasahan po natin diyan. Maglalaro ang temperatura sa, maglalaro sa 24 hanggang 31 degrees Celsius po. Halos magkahalintulad din po yan sa Davao area. At sa kasalukuyan na, dito sa nakikita kong weather model, yung mga lalabas po na kanilang mga tahanan, huwag kalimutan yung inyong mga payong at mga sunscreen dahil mataas-taas ang UV index. Delikado yung sun rays o yung sikat ng araw pag kayo nadali. At huwag nyo rin kakalimutan yung mga tubig ninyo, lalo na't lalabas kayo tanghaling tapat. Mahirap na. Baka hindi lang ho sakit ng ulo, pati sakit ng bulsa ay maranasan ho ninyo dahil sa nangyayaring kung ano-ano mga problema sa ating kapaligiran. Samantala sa ating bago pala makalimutan, yung amihan natin, 2 surge pa ito. Andiyan pa Ito ba? yung una, meron pa. Hindi pa dinideklara ng Pag-asa na tapos na. Buong bansa. Ngayon, Luzon lang. Luzon. Tapos inaasahan natin na ito'y by Wednesday, hihina muli. So, easterly sa mararanasan. Pero, may pangalawang bugso pa po tayo by Thursday ng gabi. Dire-diretso yan hanggang Sunday ng gabi. At yung pagbugso ng amihan na yan, mas malakas kumpara this Monday and Tuesday. So, wala pang, hindi pa magdedeklara ng tag-init. Mukhang hindi pa dahil hindi pa talaga tapos ang amihan at yung last surge by Thursday hanggang Sunday ay mararamdaman sa Luzon at Visayas. Kaya medyo bawi-bawi pa ng konti. May tawag diyan pakonsuelo. Consuelo tsaka may pahabol pa, oo. Pakonsuelo ni Larry. Ayun, ni Larry. Gadon. Hay! Yun ang pakonsuelo matindi. At inaasahan natin sa matataas na lugar, lalo na sa may Baguio City at sa La Trinidad, Benguet, maaari pa pong bumaba sa 10 degrees Celsius ang temperatura, lalo na sa mas malakas na bugso ng amihan by Thursday hanggang Sunday. Samantala, sa ating sunrise sunset, sumikat po ang araw kaninang alas 6:08 ng umaga at asang lulubog ito mamayang alas 6:05 mamayang gabi. Sa ngayon, yan muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po, si El Muy Bonito Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Mayor Balita! Pagdating nga po sa ating oras, 13 sandali makalipas po ang alas 12 na tanghali at sa detalye nga po ng mga may init na balita. Naglabas na ng show cause order ang Department of Energy laban sa 54 na gasolinahan upang alamin kung lumabag ang mga ito sa panawagang huwag magpatupad ng sobra-sobrang dagdaresyo sa kanilang produkto sa gitna ng tensyon sa Middle East. Dahil dito nagbabala ang Malacanang sa iba pang mga gasoline station na maaaring maparusahan. Maaari silang maparusahan lalo kung mapapatunayang nagsasamantala. Ginawa ng Palasyo ng Malacanang ang babala kasunod na rin ang pagtaas ng presyo ng krudo sa international market, dulot na rin ng tensyon sa gitnang silangan kung saan inaasang tataas ang presyo ng gasolina. Malaki po ang itataas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa bansa, pero sa pauna nga pong pahayag ng Department of Energy ay pumayag naman po ang mga oil company na magpatupad po ng utay-utay na dagdag presyo. Sinabi naman ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng mga establishmento at maaaring kanselahin ang mga permit ng mga mapapatunayang nagsagawa o nasa likod ng price manipulation. Senyor Balita! Pagkakata ito, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
Pangulong Marcos, formal lang hihirit ng emergency powers sa Kongreso para tapyasan ang buwis sa langis. Ang pag-uulat mula kay Roll 13, Gilbert Verdes. Formal nang hihirit ng emergency powers sa Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang bawasan ang excise tax sa petroleum products dahil po yan sa krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Department of Energy o DOE ang magsusumite ng formal request sa Kongreso. Ngayong araw po yan ng Lunes, Marso 9. Sinabi ni PBBM na isinasaalang-alang niya ang paggamit ng emergency powers kung ang presyo ng langis ay abot na o lalampas sa $80 kada bariles. Kasabay nito ay sinusulong din ng Pangulo ang pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006 upang payagan ang paggamit ng mas murang langis o yung panggatong bilang bahagi po yan ng hakbang upang bawasan ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Impilang May Tautong Las, DWIC, nagbabalita ng tama, lingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala, mga oil company na nagmamaru! Alam niyo ba yung mamaru? Nagmamarunong. Ang nagpatiuna sa pagtaas ng presyo ng langis, pinaiimbestigahan na. Ang detalye naman mula Senado Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat napuspus ang imbestigahan na ilang kumpanya na sa maaga nagtaas ng presyo. Ito ay naging panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi anya dapat palampasin ang ganitong garapalang pagtataas ng presyo na nagpapahirap sa publiko, partikular sa mga namamasada at mga pangkaraniwang mamamayan. Inihalimbawa ng senador ang isang independent oil player na kaagad nagtaas ng retail price diesel sa 105 pesos kada litro at ang gasolina ay 90 pesos kada litro kahit wala pang isang linggo mula na magsimula ang siga sa Middle East. Binigyan din ni Gatchalian na anumang pagtataas sa presyo ay dapat tiyakin ng DOE na nakabatay ito sa aktual na halaga ng fuel inventory ng mga kumpanya ng langis. Kasabay ng pagkalampag sa DOE, nanawagan din si Gatchalian sa Department of Trade and Industry at Department of Agriculture para mahigpit na bantayan ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Huwag na anyang hayaan na madagdagan pa ang mabigat na pasanin ng taong bayan sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Okay pa rin nga po niyan, re-repasuin naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ukalang provisional fare increase sa mga pampublikong sasakyan. Kasunod dito ng pagtaas o sa gitna rin ito napipitong malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, bunsod na nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ipinunto naman ni LTFRB Chairman Assistant Secretary Vicor Mendoza II na ang naunang rekomendasyon para sa dagdag pasahe ay nakabase sa 60 pesos kada litro lamang ng langis. Pero batay nga sa mga ulat, posible pong sumirit sa 80 pesos ang kada litro po ng petrol. Tungkol po sa mga sa land transport, ito pa ho, kapit ho tayo mga mananakay dahil nagtaas na ng pasahe ang ilang shipping lines sa bansa. Bunsod nga rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay pa rin po sa tensyon sa Middle East. Ayon sa mga pasahero, umakyat sa 650 pesos mula sing 543 ang singil ng ilan pong shipping lines gaya ng Archipelago Philippine Ferries Corporation para sa biyahe po ng Fastcat mula Batangas Port patungong Oriental Mindoro. Laki nun ah. Magpapatupad din ng 25% fare increase ang Starlight Ferries para sa mga pasahero at cargo rate simula Marso 10. Amay pati po yung bakasyon dahil lalo ngayon pong magmamaraw, marami ang inaasahang luluwas ang babiyahe sa kanilang pong mga probinsya, mga sasakay po ng bus, sasakay ng mga ferry, ng mga barko. Sa ruta naman ng Montenegro Shipping,
mula Batangas patungong Calapan sa Mindoro rin, tataas ang pasahe sa 600 pesos. Mula po sa kasalukuyang 528 pesos. Mamaya po, subukan din po natin makakuha po ang panig naman po ng Makers. Ipinalawanag naman ni Philippine Inter-Island Shipping Association Chairman Christopher Pastrana na bago pa sumiklab ang tensyon sa Middle East, nasa 53 pesos lang kada litro ang krudo. Pero umabot na ito ngayon sa 80 hanggang 90 pesos. Senyor Balita! Sabay lamang naman tayo doon sa anunsyo po mga airline companies kung may mga pagbabago ba silang ipapatupad. Lalo na ngayon pong inaasahan po natin na malakihan po ito pong panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Samantala, tinabla ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang panawagan ng pamahalaan na magtipid. Magtipid sa gitna ng nagbabadyang krisis sa langis, bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay LCSP President Ariel Inton, dahil sa mababang sahod at iba pang mga kadahilanan, wala nang matitipid pa ang ilan nating mga kababayan. Kasabay nito, may hamon ang dating LTFRB official sa pamahalaan. Alam mo, may hangganan yung katipiran. Kung hand to mouth ka na, o sapat lang kinikita mo, o kaya naman kulang pa, anong katipiran ang magagawa mo pa? So, may hangganan yun. At kapag nakikita ng mga tao yan na itong nagsasabi na magtipid, hindi naman nagtitipid, at mas ano pa rin sa buhay nila, maranya ang kanilang pamumuhay, walang mangyayari. So, those in government has to show sincerity. Okay, magtipid kayo, pero tingnan natin. Alam niyo yung pagtitipid kasi, mas sila ang dapat magtipid. Patala, pabor si Into na agarang bigyan ng kapangyarihan o powers, emergency si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang alisin o tapyasan ang buwis sa langis. Sana po ay ipasa na yung pagbibigay ng powers sa presidente para dito po sa bagay na to. Lalo na yung pag-spend ng excise tax sa petroleum product and all other powers that we can give the president para harapin tong krisis na to. Sana maipasa kaagad to. At ang presidente naman, kapag meron na, ay gamit to sa wasto. Magkaroon ng solusyon dito sa hinaharap nating problema brought about by the Middle East crisis. Yan po tinig ni dating LTFRB Director at LCSP LTFRB Board Member at kasalukuyan pong LCSP President Attorney Ariel Inton sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Tasa naman ng Department of Education, mga tanggapan nito sa buong bansa na isa katuparan ang 4-day on-site work arrangement mula Lunes hanggang Huwebes, habang tuwing Biyernes ay work from home. Ito'y bilang bahagi na rin ng pagsisikap ng pamahalaan na makatipid sa kuryente at mabawasan ang konsumo sa krudo. Ang nasabing polisiya ay inilabas sa ilalim ng DepEd Memorandum Number 18 2026 na nilagdaan ni Education Secretary Sani Angara nitong Marso 8 kahapon. Bigyang diin ng kagawaran ng hakbang na ito ay ipinatupad sa ilalim ng Memorandum Circular Number 114 bilang pagtalima nga sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na atasan ng mga ahensya ng pamahalaan na magtipid sa gitna na rin ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo dulot ng kaguluhan sa mista. Nagsimula ang bagong setup ngayon pong araw at mananatili hanggat hindi ito tinatanggal o hindi pinag-uutos na tanggalin ng Pangulo. Oras po, naganap na alas 12:30 na po ng tanghali sa pagkakataon ito na sa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP sa katauhan po ng kanilang Pangulo na si Miss Mary Zapata. Magandang tanghali po, Binibining Zapata. Welcome po muli sa DWIC, Leo Channel 23. Drew Nasino po, Ma'am Mary.
Hi, Mr. Opo. Nascenteno. Opo, sir. Ay, opo, ma'am. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak muli sa aming pong himpilan. Opo. Ma'am, kamusta po ang operation po ng mga trackers po natin despite na meron pong ganito pong malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo na nakaumang po? Today, lahat kami wait and see. Kasi sinasabi nga, ang dami kasing pronouncement na may nagtaas na nung last week, and tomorrow will be the big day for the increase. So, lahat kami preparasyon. Gumagawa kami ng sulat sa aming mga kliyente na they have to reconsider the rate that they are enjoying right now. Opo. Kasi kung matuloy yung 20 peso increase para sa diesel, which is 70 ngayon, kung magiging 90, 30% yung increase. Magkano po, ma'am? 30% yung increase. Increase. So yung 20 peso from 70 to 90 is equivalent to 30%. Mhm. So yun yung pinag-uusapan namin. Yun yung aming aim. Yun yung aming aim na yun ang aming hiling request sa aming mga kliyente para ma-reconsider nila yung bagong rates. Kasi kung mag-i-increase ang diesel ngayon, bukas, hindi naman yan lang ang mag-i-increase sa aming operation, especially the spare parts, yung petroleum products, at saka yung mga bulong. Definitely, it will go also as higher as 30%. Mhm. So, kailangan mag-playing safe. But then, ito ay very, very big challenges para sa atin dahil very scary. Hindi natin alam kung hanggang kailan ba itong gulong ito Opo. at kung paano natin masusurvive ito. Kasi Mhm. So, ipapasat natin ito of sa course, mga sa mga consumer. Mhm. Oo. So, malamang, ma'am, baka umabot ng 50% yung patungo ninyo pag nagkataon, ma'am, kung matuloy. Yung malaki Ay, po. doon talaga maglalaro yon. It Mhm. depends sa how considerate yung aming mga kliyente and Mhm. how they will accept the fact. Ang nakakatakot dito, Mr. Nascenteno, pag lahat ng nagkaroon ng shortage ng arrival Opo. ng mga import natin, di ba? Import dependent tayo. Lahat ng pagkain natin halos binibili, ini-import. Puro import that. Tapos Opo. halos Mhm. lahat ng raw materials ng mga malalaking kumpanya dito is imported. Paano kung hindi yan dumating? Di may shortage tayo sa pagkain. Mhm. May shortage tayo ng raw mat. Majority, Anong ma'am, kasi mangyayari? ini-import talaga eh. Ultimo nga Okay langis, di nga. ba? Ini-import din natin. Yes. So, Kaya opo. what are we going to expect? Di, siyempre, yung mga planta, they will be forced to suspend operation in 100%, di ba? Mhm. So, maraming matuhan talaga dito. Yung mga empleyado, magkakaroon ng artificial shortage mula ng employment dahil wala nang gagawin o walang raw mat. So, nakakatakot ito. It's very, very scary. So, Opo. Ma'am, kayo ho ba'y pabor din? Halimbawa, kasama ho ba kayo sa mga bibigyan ng fuel subsidy? Kung di ako nagkakamali, ma'am, dati nyo pa itong ipinapanawagan na isama kayo na dapat bigyan ng fuel subsidy? Correct me if I'm wrong, ma'am. sadly, hindi kami kasali doon sa mga beneficiary ng subsidies. Dahil ang sabi ng mga government officials natin, we are in contract with our clients. Commercial contract tayo. Commercial rate yung Hindi sa public amin. yun. It's not stated by any government agency the rate. Okay. So, opo. How about naman, ma'am, kasi may mga solusyon naman po na inilatag o inilalatag ang gobyerno. Kagaya po nitong binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos at kung di ako nagkakamali, today ay magsasubmit sila ng formal request, may kanilang appeal sa Congress na bigyan ng emergency or karagdagang kapangyarihan si Pangulong Marcos para po tapyasan, bawasan po yung excise tax o yung VAT po
sa langis. Okay lang ho ba sa inyo yung ganon, ma'am? Magagamot ba yung ng ganon pong paraan, yung inyo pong hinaing para hindi na po kayo magtaas? Ay, hindi rin ko. Kasi ang excise tax naman, I think 10 peso ba yan per liter, no? Mm. So, alam mo, kung yung proposal na yan at saka yung intention ni President BBM, okay naman yan. Makakatulong din sa partial relief. Ang kaso, di ba, magre-request pa sila sa Congress. Alam mo naman dito kung how long the process is. So, baka tapos na ang gera, baka hindi pa tayo natapos yun, hindi pa na-approvean. Mhm. Mhm. Di ba? Opo. Mhm. So, Sana kung opo, go ahead po. gera na yan at yung challenges na yan dyan sa Middle East, well, makakabuti para lahat. It will be a big relief for everybody. Mhm. Okay. Hanggang magkano, ma'am? Baka meron kayong request kung hanggang magkano ba yung dapat ibawas sa buwis sa langis. Just to ma'am, para maibsan man lang kahit paano yung pasanin ng lahat. Well, left Pabor and sa right, lahat. left and right, front and back, alam mo naman ngayon, pinag-uusapan lahat yan. Yeah. At sila rin sa government officials na may authority, hindi rin sila magkasundo pa. Magkakaiba pa sila ng version. Mhm. Pero kami, antabay lang kung ano ang magiging outcome at magiging final resolution nila. Well, there and then, kami magkakaroon ng final conclusion as to how much. Mhm. So mamaya, ma'am, kasi maglalabas po yung mga oil companies ng kanila pong computation or calculation po para po sa idadagdag nila. So mamaya rin po, ma'am, expect po ba namin na meron na rin po kayong decision? Basta makuha namin yung final decision nila, kung magkaroon na ngayon ng final decision na to be implemented by tomorrow, mayroon na kami ding official announcement. Alright. Ma'am, baka meron ho kayong mga karagdagang panawagan sa ating pong mga kababayan, sa iba pa pong mga trackers na talagang nakaabang din. Actually, hindi lahat yung nakaabang dito po sa magiging decision po ng mga oil companies na ito, pati yung mga iba pang nasa transport sector nakaabang na rin po. Baka meron ho kayong mga karagdagang payo pa o panawagan pa, ma'am? Well, siguro at this point in time, kailangan talaga, we deeply pray na sana matapos na ito. But then, kung ang condition naman will remain for sana short period of time, paghandaan na lang talaga natin ito kung whatever we contribute para mabawasan ang problema. Madali naman kausap ang tracker pinakamadaling sector itong kausap. Alright. Naku, ma'am, good luck po sa ating lahat. Marami pong salamat. Ingat po kayo, ma'am, at magandang tanghali po, ma'am. Salamat po. Thank you. Salamat po. Ingat po. Si Miss Mary Zapata, ang Pangulo po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP. Pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap pa ng ilang pang mga reports. Congresswoman Laila De Lima naghain ng cyber libel complaint laban sa 18 nagpakilalang dating Marines at kay Attorney Levi Baligod. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Naghain cyber libel complaint si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima laban sa 18 ex-Marines at sa kanilang abogado na si Attorney Leviste Baligod. Kasunod dito ng pag-uugnay ng mga nagpakilalang dating Marines kay De Lima sa umanay bribery scheme na may kinalaman sa International Criminal Court o ICC. Batay sa alegasyon ng mga dating Marines, isa umano si De Lima sa mga tumanggap ng maletang puno ng pera na konektado sa kickback mula sa proyekto ng flood control na iniuugnay kay dating Congressman Elizalde Co. Ayon sa mga ex-Marines, nakita nila si De Lima sa mga pagpupulong sa pagitan ng ilang opisyal ng gobyerno at ICC. Kinwestiyon naman ni De Lima ang timing ng mga paratang na lumabas habang isinasagawa ng ICC ang confirmation of charges hearings sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Duterte. Natatandaang sa naging mga pagdinig, sinabi ng Philippine Navy na 4 sa 18 nagpakilalang ex-Marines na sinasabing bagmen ay hindi kailanman naging miyembro ng Navy o ng Marines at ang karamihan sa mga nag-akusa ay dishonorably discharged mula sa kanilang serbisyo. Matatandang inamin ng abogado ng ATN ex-Marines na si Attorney Baligod sa isang panayam na ang pagkakasama kay De Lima sa listahan ng mga mambabatas na manggap ng maletang may lamang pera ay isang pagkakamali o oversight. Ayon kay De Lima, malinaw na diversionary tactics o paglilihis sa issue at pagiging desperado ang mga inilabas na issue dahil ongoing ang hakbang ng ICC laban sa dating Pangulo at ang impeachment proceedings laban naman kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang party list sulod na uusad ang kaso laban sa dating Pangulo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWI. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Pagpuna naman ni VP Sara sa repatriation efforts ng pamahalaan, sinagot na ng Malacanang. Kayang tugon ng palasyo mula kay Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perez. Walang batayan ang puna ni Vice President Sara Duterte sa repatriation efforts ng gobyerno sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kumikilos ang pamahalaan batay sa tunay na pangyari, pangkalahatan na kalagayan at pangailangan ng mga stakeholders. Anya, hindi dapat umasa lamang sa personal na karanasan o yung anecdotal na ulat. Pinunahan ni Duterte ang proseso kung saan sinabi niya na masyado raw madali ang pagpapadala ng eroplano para sa repatriation at nagbanggit umano yung mga kaibigan niya na nakila kahit sarado naman yung airspace sa gitnang silangan. Subalit ayon kay Castro, ang gantong pananaw ay nagpapakita ng kakulangan sa pag-unawa sa programa ng gobyerno at maaari magdulot ng maling desisyon kung ito lamang ang magiging batayan. Idiniin pa ng opisyal na mas mainam kung ang leader ay marunong mag-isip, magdesisyon para sa ikabutihan o ikabubuti ng buong bayan, hindi lamang para sa sarili at sa maliliit na karanasan ng ilang tao. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may total sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala, PNP hawak na ang 6 na suspect na sangkot sa Cavite hazing incident na ikinasawi ng isang estudyante. Idetalye mo, Patrol 17, Jopel Peleño. Nasa kustodiya na ng pulisya ang nasa 6 na suspect na sangkot sa kaso ng hazing na ikinasawi ng 19 taong gulang na maritime student na si Kenneth Alcedo sa General Trias, Cavite. Sinabi ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Brigadier General Randolph Tuaño na maliban sa driver at 4 na suspect na sumuko kahapon, isa pang sangkot sa kaso ang hawak ngayon ng Dasmariñas Police Station. Pawang nasa 18 hanggang 21 ang edad ng mga sumukong suspect at 2 sa mga ito ang naghatid sa biktima sa paggamutan. Una nang sinabi ng mga otoridad na aabot sa 21 ang persons of sa nangyaring hazing. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Dahilan naman ang pagkakatanggal kay Congressman Edgar Erice sa hawak nitong komite sa Kamara, tinukoy na ng Malacanang. Isa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perez. Binigyan din ng Malacanang na ang pagkakatanggal kay Caloocan Congressman Egay Erice bilang Senior Deputy Minority Leader ng Kamara ay bunga ng kakulangan ng suporta mula sa kanyang sariling grupo at hindi dahil daw sa pressure mula sa pamahalaan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala namang direktiba mula sa Pangulo o sa iba pang opisyal ng gobyerno laban kay Erice. Diniin ni Castro ng sitwasyon na internal dynamics naman ng minority bloc. Binang opisyal ng minority ay binubuo ng ilang lawmakers na kritikal naman sa administrasyon tulad ni na Congresswoman Leila de Lima at Congressman Shell Jokno. Anyang pasya na palitan si Erice ay nakabatay sa mga paniniwala o layunin ng grupo
Una nang inakusahan ni Erice si Congressman Sandro Marcos ng pakikialam daw sa kanyang posisyon dahil sa mga banat daw niya sa mga pulisya ng gobyerno. Ngunit iginiit ng palasyo na personal na responsibilidad ng mambabatas pagkakasibak niya sa nabanggit na komite. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totalas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Babalik po tayo muli makalipas lamang ilang mga paalala. Standby lamang po para sa iba pa po nating mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Oras! 14 na minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 1. Oras. Pagpapatuloy po ng Senyor Balita ngayon po araw na ito ng Lunes. Umabot na sa halos 1,000 pamilya o halos 5,000 individual ang naapektuhan ng sunog sa Nia Road sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Ayon sa Philippine Red Cross, agad silang nagsagawa ng relief operation upang matulungan ang mga residenteng napilitang lumikas dahil sa sunog. Nag-deploy naman ang Red Cross ng 20 volunteers sa 5 evacuation centers upang maghatid ng pagkain at tulog sa mga bakwit na nasa Pinyahan Elementary School at Flora A. Ilagan High School. Ilatag din ng Red Cross ng child-friendly space activities para sa mahigit 40 bata upang mabigyan sila ng ligtas na lugar para makapaglaro at mabawasan ang trauma mula sa insidente. Senyor Balita! Kapatay na ilang pang mga reports. Amerikanong may arrest warrant sa kanilang bansa na ng rape umano ng menor de edad sa Cebu. Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration. Ang pag-ulat mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Nasa kustodiya na ng Bureau of Immigration ang Amerikano na may arrest warrant sa kanyang bansa at naharap sa kasong rape at act of lasciviousness makaraang mambiktima ng isang minor de edad sa Cebu City. Kinilalang dayuhan na suspect na si Wayne Barbosa, 73 years old, na inilipat na sa Bureau of Immigration mula sa Cebu City Jail. Ayon sa BI, tinangka ng naturang dayuhan na lumabas bansa noong Enero 2024, ngunit naharang dahil sa hold departure order na inisyo ng lokal na korte. Napagalaman ding may 4 pang nabiktima si Barbosa sa Cebu, ngunit bigo ang mga itong maghain ng reklamo. Bukod sa kinakaharap na kaso, itinuturing ding overstaying alien si Barbosa dahil hindi naman ito naghain ng anumang aplikasyon para sa visa extension o conversion. Ito is Batnal number 5. Ayaw pang para sa implementasyon ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Lagos nila underpass na vinandalize umano ng mga demonstrador sa National Women's Day, lilinisin na. Ang detalye naman buhat kay Patrol 24, June Samson. Agad na iniutos ni Manila Mayor Moreno ang paglilinis sa Lagos Nilad Underpass ngayong araw. Ito'y matapos na binaboy umano at lagyan ng vandalismo ang pader nito kasunod ng naganap na kilos protesta kahapon para sa National Women's Day. Isinagawa ang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Calao Avenue para kondinahin ang Amerika sa marahas na aksyon nito sa gitnang silangan. Kaugnay niya na isang katerbang vandalismo ang inilagay sa pader ng Lagos Nilad Underpass na labis namang ikismaya ng alkalde. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Best practices naman ng Pilipinas sa usapin ng gender equality. Ibibida ni Pangulong Marcos sa United Nations. Pabalik si Patrol 13, Gilbert Perdes.
Ibibida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang best practices ng Pilipinas sa gender equality at women empowerment sa UN Commission on the Status of Women sa New York. Ito bilang bahagi nga ng kanyang 2 araw na working visit sa nabanggit na estado. Ayon sa Pangulo, pinapakita nito ang matibay na commitment ng bansa sa karapatan ng kababaihan. Binanggit ng Pangulo na ngayong taong kasalukuyan ay minarkahan ang anibersaryo ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women na unang pinirmahan at niratipikahan ng Pilipinas sa Southeast Asia. Dagdag ng Pangulo, ang pakikilahok sa UN engagements ay magsisilbing plataforma para ibahagi ang karanasan ng Pilipinas, mga hamon at aral sa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ang mga karanasan ng bansa sa pandaigdigang pagsisikap na palakasin ang gender equality at partisipasyon ng kababaihan sa peace building at pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes sa himpilang may todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Anggap naman tayo ng report mula sa ating Metro Patrol. Ang talima sa direktiba ng Pangulo na magtipid ang lokal na pamalaan sa paggamit ng kuryente, tiniyak ng Valenzuela LGU. Ang detalye naman mula kay Danny Cruz. Nangunguna ang Valenzuela City sa bansa sa paggamit ng electric vehicles bilang police patrol units. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Wes Gatchalian, nag-deploy ang lungsod ng 35 electric patrol vehicles mula sa BYD Philippines kasama ang 40 patrol motorcycles at 25 police vehicles para sa Valenzuela City Police. Ayon sa pamahalang lungsod, layunin nitong palakasin ang peace and order habang sinusuportahan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng energy efficiency sa operasyon ng pamahalaan. Batay sa datos ng City Property Office, halos 2,800 piso lamang ang gastos ng kuryente ng bawat electric vehicle kada buwan kumpara sa mahigit 17,000 pisong diesel na karaniwang patrol vehicle. Dahil dito, inaasahang makatitipid ang lungsod ng mahigit 6 na milyong piso kada taon. Ayon kay Mayor Gatchalian, makatutulong din ang patrol fleet upang mabilis ang police response ng mga mapalakas din ng seguridad sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Valenzuela. Nanawagan din ng alkalde ng lungsod sa mga residente na tumulong sa panawagan ng Pangulo, partikular ang mga negosyante na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Madala bilang panghuli po, ipinapaabot po natin ang buong Aliw Broadcasting Corporation ang taus-pusong pakikidalamhati sa pamilya po ng atin pong chairman, ang chairman po ng ALC Group of Companies na si Boss Dominic Edgar Angeles Cabangon. Si Boss Deac po ay sumakabilang buhay kahapon sa edad po na 61. Anak ni na dating Ambassador to House at founder po ng ALC Group, si Amba Antonio Cabangon at Bienvenida Angeles Cabangon. Pinamahalaan ni Boss Deac ang buong ALC Group. Kinabibilangan po ito ng mga kumpanya tulad ng Eternal Gardens Memorial Park Corporation, Isuzu Gen Cars Incorporated, Business Mirror, Filipino Mirror, City State Properties and Management Corporation at Aliw Broadcasting Corporation, saan kabilang po ang himpilan po na ito na DWIZ 882. Samantala, ang yung wake details naman po ay sa Heritage Park, Chapel 6. Ang viewing po starting magsimula po alas 5 po ng hapon. Tayo po ay taus-pusong nakikiramay sa mga naulila po ng ating pong butihing Boss D. Edgar A. Cabangon. Isa pang mamimiss ko ito. Yung munting paalala mula po sa ating ama ng himpilan ng chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation at si Boss D. Edgar A. Cabangon. A quote to live and share. Your life is your message to the world. Make sure it is inspiring. Think good, think God,
thank God. Have a great week ahead. God bless you. Yan po ang maiksi, subalit makabuluhan na paalala mula po sa ating pinakamamahal na ama ng himpilan, ang Chairman po ng Ali Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Capang. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC 882 sa Live Channel 23 at sa ngalan po ni Senyor Ray Pacheco, ang inyo pong lingkod, Drew Nasino nagpabalita na naglilingkod ng tama. Standby lamang po. Susunod na po ang Tulay Pilipino. Kasama po si Ms. Tony Rose Gaida at si Angelo Baino. Senyor